Good morning, good afternoon, good evening. Ayan mga boss, dito naman tayo muli sa ating live video coverage. Ayusin muna natin yung audio natin mga boss, para medyo maganda yung sounds natin. Hello, mic test 1 2 1 2. Maganda ba yung volume natin mga boss? Buksan mo natin yung aircon kasi painit na rin dito mga boss. Yan. Ayan. Last day na lang ngayon mga boss. Ngayon ay araw ng Sabado. Bukas pala last day. Last day na ng bakasyon namin. Pasok na kami muli sa aming regular trabaho. Wow. Pero tayo, mag-ano muna tayo ngayon mga boss. Mag extra work muna tayo ngayon. Part-time job. Kasi wala tayong bakasyon eh. Okay. Tayo na mga boss, papunta na tayo sa ating extra work part-time job. Sabayan nyo tayo mga boss. Sabay tayo. Babiyahe papunta sa ating extra work part-time job. Yan, ganito lang talaga ang buhay natin mga boss sa Japan. Kailangan natin ng work, trabaho, part-time job. Kaysa magbakasyon tayo, walang mangyayari sa atin mga boss pag puro bakasyon na lang. Siguro ang bakasyon pag talagang kailangan talaga, yung importante na lang. Magiging practical na lang tayo mga boss sa ating pagbabakasyon. Ayan, okay. Ang topic natin ngayon mga boss sa ating buhay-buhay ngayon sa mga listeners natin dyan, sa mga nag-update sa kwento ng ating buhay. Ayan, dito naman po muli tayo nagla-live para sa inyong impormasyon. Alam niyo mga boss, ito yung ano natin, yung buhay dito mga boss. Pag mayroon kang trabaho talaga dito sa Japan, lahat mga luho mo sa buhay mga boss makukuha mo eh. Kaya mong utangin, kaya mong bilhin. Yan, yung mga kaya mong utangin, kagaya yung mga bahay, kasi malaki na halaga yan mga boss eh. Milyon na yan mga boss eh. Tapos yung sasakyan, lahat yun mga boss, yun ay nakukuha na natin mga boss sa ating pang kasalukuyang buhay na nandito tayo ngayon sa Japan. Pero alam nyo mga boss, to tell you frankly mga boss, wow, English mga boss ano. Pero sa totoo lang, mahina tayo sa English mga boss. Pero kahit pa paano, salita naman tayo ng English at nakakaintindi tayo ng konti. Hindi naman talaga totally ano tayo, 10% na ano, hindi tayo nakakaintindi. Siguro may mga 20% tayo na nalalaman pagdating sa English. O ayan mga boss, ibalik tayo doon sa ating topic. Dito sa pagiging buhay-buhay natin dito mga boss sa Japan, lahat mga boss ng luho sa katawan, sa pang-araw-araw, sa pagkain material, at yung kulang na lang siguro mga boss, yung pagkain spiritual na naman mga boss ang kulang siguro. Kasi biruin mo,
lahat ng mga kailangan ko mga boss, naabot ko na eh, nakuha ko na eh. Pero pakiramdam ko parang kulang pa rin, hindi pa rin ako kontento. Kasi lahat ng materials nasa akin na eh, naabot ko na, pero parang may kulang pa rin. Kaya ito na siguro ang kasagutan mga boss, yung pagkaing yung spiritual, yun, para maging kumpleto na yung buhay natin. Kaya medyo kailangan natin mag-aral-aral muna ng Biblia, kasi medyo nakakalimutan na natin dahil nung tayo bata pa tayo nag-aral-aral. Tapos nung pagka-graduate natin ng high school, trabaho na, wala na, nakapalayo na tayo mga boss sa komunikasyon sa salita ng Diyos. Kaya yun yung paraan pala mga boss na na notify ko mga boss, na yun pala ang Biblia, yun pala yung ginawa ng Diyos na para magkaroon tayo ng komunikasyon para sa Kanya. Kasi alam mo naman tayo, naniniwala tayo na may Diyos mga boss eh. Iwan ko lang sa iba kung hindi sila naniniwala na may Diyos. Kaya itong sinasabi ko mga boss, itong nalalaman ko ngayon, doon yun sa Biblia mga boss, yung isi-share ko sa inyo ngayon, yung topic natin, yung buhay-buhay natin, at sa spiritual na buhay din sa darating ng panahon na pag tayo'y wala na. Kasi ang magiging buhay natin, ang espiritu natin mga boss, mahiwalay na sa katawan natin katawang lupa. Kaya yun kaya tayo'y nagbalik sa mga boss, sa pag-aaral ng Biblia. Kasi sa totoo lang, marami pa tayo talaga walang alam, mas lalo na ako mga boss. Medyo napalayo na nga ako sa Panginoon, pero kahit pa paano mga boss, tayo ay naniniwala pa rin na may Diyos. Yun nga lang, sa mga pag-aaral sa mga salita ng Diyos, marami pa pala tayong walang alam, marami pa tayong kulang. Kaya ito yung gusto kong gawin mga boss, na pagkaroon ako ng time management. Kasi wala, puro lang tayong trabaho mga boss na na tayo sa trabaho, nakatutok na tayo sa trabaho, nakakalimutan na natin yung salita ng Diyos. Kaya sinisikap natin mga boss na magkaroon tayo ng time para naman sa salita ng Diyos. Kasi kailangan pala talaga yun mga boss, kailangan yun. Kaya tayo'y nagre-research mga boss sa mga salita ng Diyos, sa salita ng Saksi ni Jehovah, sa salita ng Seventh Adventist. Kasi pinapakinggan natin mga boss kung alin ba talaga ang may katotohanan, yung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Kasi sa kabila mga boss ng relihiyon, bawal ang kumain ng mga pagkaing nakasulat sa Biblia sa panahon ni Moises, at dito naman sa panahon naman ng Jesus Christ, hindi na raw bawal kasi nahugasan na daw ang lahat ng bagay mga boss, mga pagkain, at pati tayo nahugasan na rin sa mga kasalanan natin. Tinubos na tayo mga boss. Kaya yun yung mga boss, sa ating pag-aaral, nalalaman natin yung mga ganung salita, yung mga kagaya niyan. Example ko sa Ten Commandments. O di ba, alam niyo naman siguro yan kahit sino yung Ten Commandments. Kaya nagkakaroon tayo ng mas malawak pa na kaalaman mga boss doon sa higit pa sa Ten Commandments. Meron pa palang iba na wala lang nakalagay doon sa Ten Commandments, pero mayroon pa rin pala mga bawal na dapat natin iwasan. Okay, yun lamang po mga boss sa ating update muna. Ipagpatuloy na lang natin ang ating
sa susunod pa na topic, mas lalo na tungkol sa salita ng Diyos at sa ating buhay sa araw-araw. Okay, thank you, good luck, and goodbye. See you next episode.